Muna tayo. Ayan. Buksan po natin yung songbook po natin. For All You've Done, page 26. Diyan na lang sa screen na lang tayo. Sa screen na lang para ano. Ayan, kanta po muna tayo For All You've Done. Mananong tahanan ni Joseph. May lyrics.
Wala mo, wala kang signal. Okay. O, pag-itara na naman tayo. Sige. Sorry na, next. Buti mo. Bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagiging ko. Dahil pinag-tibol na po kami upang mag-aaral ng iyong banal na salita. Mamay ingatan niyo po ang mga paparating ka lang po dito sa iyong tahanan. Pangunahan niyo po ang aming leader, si Elder Becca, sa kanyang share ng yung banal na salita ng mga Diyos. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Pasasalamat po sa buong week. Kung ano po mga nangyari, pwede po kayo mag-share or mag-share ng mga naranasan nyo ngayong week po na pamanahin ko na lang po kasi nasa akin naman. Papasalamat po ako dahil wala naman pong nangyari sa buong linggo. Lahat naman okay. Wala naman, ligtas po tayo sa bagyo dito po sa Manila. At nagpapasalamat din po ako kasi kahit pa paano po, yung pamilya ko po doon sa Bicol, di ba po doon po yung nakamata ng bagyo. Nagpapasalamat ako kasi hindi naman po sila mismo na baha talaga doon sa place na nandun yung bahay po namin.
Ayan, thank you, Lord. Nagpapasalamat po sa Panginoon sa araw-araw, sa mga biyayang pinagkang sa loob niya. Salamat din sa Panginoon dahil bagyo sa Quezon Province, mga tanim lang, yung yog at saka yung mga purong samin, yung po ang natungkol sa kanila. Wala mang bahay po hindi pa at hindi naman po nabaha. Salamat sa Panginoon sa mga blessing na binibigyan sa araw-araw. Sana po, buko na po sa CT scan po. Salamat po sa Panginoon. Salamat po at tayo muli ay nagkasama-sama upang magpuli at magpasalamat sa dakilang Panginoon natin. Salamat din po at tayo ay ligtas lahat kahit na nakaranas tayo ng bagyo. Actually, nung Sunday ay talagang nakakatakot naman po talaga. Kaya hindi ako nakatulog po naman kasi naano ko yung hangin talagang mararamdaman mo kasi sa taas talagang mafe-feel mo yung sobrang lakas ng hangin. Pero ganun pa man talagang nilukuban tayo ng Santo Espiritu para tayo ay ingatan. Hindi lamang po kami kundi tayong lahat ng mga anak niya na nagmamahal at nagtitiwala sa kadakilaan ng Panginoon. Maraming pong salamat. Good evening. Natutuwa po ako, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakasama na naman natin ulit si Ate Marlene. Tama ba? Marlene. Anong pangalan? Si Richmond. Ayan. Siyempre si Joshua. Oo. At si... Huwag niyo sabihin ng pangalan, ha? Si CJ. At si Ate... Ako, ayan na tayo. Divine. Oo. Ayan. Yung mga ano na natin dito, yan si Ate Rosie, Peter, Tomas, Elder Becca, mga Nanay Sandra, yung mga luma na yan eh. Si Joy, yan. Iba ko si Venus, si Ana, mga lumang ano na, lumang kasama na dito sa prayer meeting, Bible study, kumbaga natutuwa kami pag may mga bago tayong mga kasama, ano? At sana po ay madagdagan pa. Oo. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung ano nga ba to? Yung isa po naming organization na NGO, na-rehistro na namin sa Securities and Exchange Commission. Kaya po, hindi na lang mga bata ang aming tutulungan, kundi yung mga kababaihan. Dati puro mga bata lang ang focus namin. So ngayon, mga kababaihan. So, panalangin po natin na mai-release na yung aming SEC registration, no? Yung sa Securities and Exchange Commission. Para magtuloy-tuloy na po. At marami tayong mga kababaihan at mga bata na matutulungan. Laban sa pang-aabuso. Yan. Salamat po sa Diyos, no? At nagpapasalamat din po ako dahil kahit wala si husband, si Joey, medyo masama na naman ng ano. Pagka hindi ko siya kasama, alam nyo na siya ay nanginginig na. No? Kaya maaga din siya umuwi ba galing ng opisina eh. Kaya sabi ko, sino pahinga ka na muna dito? Kaya solo lang ako ngayon. Anyway, maraming salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating lahat. Amen. Okay, Sandra. Good evening sa lahat. Kasi mula nung previous ako, parang nanahatan ako. Pagka mag-work, parang mag-stroke ako, hindi ko alam na parang nahilang ako, parang basta hindi pa talaga maramdaman ko. Kaya, alam ko noon yan, na nakausap ko siya, ay,
Una muna ng unin dahil may munisyon pa ako din sa lupa. Yun lang. Alam mo na hindi na kami pagod na akong sa lahat na oras. Parang ito naman sa pinakausap. Sana lahat ng mga bagay na lahat. Darating sa buhay ko, may mga pangarap na dapat tayo matupad bago wala. Yan lang. Good evening sa ating lahat, no? Salamat ako sa Panginoon dahil sa kanyang sinsya sa mga pag-iingat niya sa akin, saka sa buong linggo na pagkatrabaho ko, anak buhay, pag-iingat niya sa akin, pagbabay sa araw-araw. Kaya salamat sa Panginoon talaga. Patuloy niya na binibigyan ako kalakasan sa kalusugan ko. Salamat, Panginoon. Ilan po. Good evening sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa mga busy na itananggap isang linggo. Dahil isang linggo na every Wednesday ang ating meeting. So, salamat sa Panginoon sa aking mga natanggap. Sa kanya, sa kanyang ibigay ng kalakasan sa akin. Ito sa may mga hamon sa ating mga kalusugan. Hindi ako pinapabayaan. Bibigyan ako ng kalakasan para makapagtrabaho. Pag-i lang sa pagdarangin mo yan. Sana may maumpisan na yung aking fasting na isang linggo dahil makakaupiran din bago mag-gallstone flushing procedure. Kaya sana makayanan ko yung walang kain talaga ng mga sulit sa loob ng 6 days. And then, mga 7 araw kung ko na sasagawa yung sinasabi nilang gallstone flushing procedure. Sana makakayanan ko. In fact, nagawa ko rin ito dati noong last 2013 yata yun. Nagka-gallstone ako din noon. Successful din pa naman. Ginawa ko 8 days na di ako kumain ng mga sulit. Sa ako din sinagawa yung gallstone flushing. Tagumpay naman na nailabas ko yung mga bato sa aking pancreas. Tapos na ganoon din ang mangyayari. Sana next week, darating yung yun ang suggestion ng doktor, dalawang option, operation o kaya gallstone flushing. Kasi sabi ko, kung kaya mo yung mag-fasting, mas maganda sa week. Sa operation, magagastos ka pa ng malaki. Kung kaya mong mag-fasting ng buwan. Yun lang ang aning ko. Mas tipid sa so, pag may yun na, sama nyo sa panakain. Yun lang po. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Lexine. Ako po si Lexine Grace. Salamat sa kabalaan. Nandito ako nakapunta. Thank you, Lord. Good evening po sa ating lahat. Salamat po. Dapat hindi sana kami pupunta kasi napapagod ako.
Ngayon, parang may pumipilit sa sarili kong bumaba. Ay pagbaba ko, bitbit ko yung bag ko, nasa loob ko si Ana. Sabi ko, Ana, likan na. Iba pa na, napaganda kayo papuntahan ko. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa buong linggo dahil noong linggo ng gabi, nagliparan ang mga bubong doon sa katabi ko. Ano sabi ko, Panginoon, ikaw siguro mo yung bagyo. Kasi Panginoon, nakakatakot man yung mga yero na lumilipad ay mga balok ng ibang yero. Ay mabuti naman na hinto ang pagliliparan dahil siguro ang bawat na kaya-kaya ng bagyo na ilipad yung yero pagka kinabukasan, maraming yero na iniipon ng kapitbahay namin. Kaya ang mga anak ko nag-alala sa akin kasi sabi ko, "Huy, mga anak, wala pong bagyo dyan sa atin." Sabi niya, "Wala po, Mama, ulan-ulan lang." Kami dito nagliparan yung yero, nakakatakot. "Ay, Mama, mag-ingat ka dyan," sabi ng aking mga anak. Ay, sabi ko, kaya magdasal tayo sa Panginoon. Kayo dyan, magdasal sa Panginoon lang. Ayos lang rin ang ating kalagayan. At magpapasalamat rin ako na kahit panay pangaksing ang akin na hindi ako nawala ng sipon, minsan nahiyan ako kasi ang hinihilot ko, nag-pismas na lang ako, minsan pa yun nilalagay ko kasi hatching ng hatching. Ay salamat sa mahal ng Diyos, binigyan ako ni Pastor Diyos ng gamot na nawala ang aking sipon. So, salamat rin sa Panginoon, sa lakas, sa bawat araw at sa buhay na nakayanan ko yung trabaho ko. At salamat rin sa pagpapayad ng Panginoon sa aming pangailangan, sa pag-iingat niya rin sa aking mga anak sa Palawan. So, thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Ako po'y nalulugod sapagkat madami-dami po tayo ngayon. At bihira po ang ganito pangyayari sa kabila po ng mga kapaguran ng ating mga katawan. Talagang iginawi po tayo ng Panginoon sa kanyang bahay dalanginan upang sabihin po ang ating mga pasalamat sa Kanya. Nag-uumapaw po ang aking puso at ang puso ng bawat isa siguro sapagkat dito po sa ating lugar, hindi naman po natin pinapanalangin na yun nga yung mga nangyari sa iba, pero bago po umalis po, yan po sa may parting Aurora, bukod po sa ibang parte ng Pilipinas. Malawak po kasi itong bagyo na to sa ibang parte ng Pilipinas. Ngayon ang pagkaano ko sa Aurora po, Aurora Province, kawawa rin po ang mga tao doon na talagang na-wash out yung mga bubong nila. Lahat halos ng mga puno, napakadaming nasalanta. Buti na lang po hindi masyado sa buhay sapagkat sa ibang lugar gaya nga po ng Cebu ang dami. Tayo po ay nakakatulog ng maayos dahil maayos po ang ating tahanan. Sila po talagang wala, kaya panalangin po natin sila. Salamat sa proteksyon ng Panginoon sa nagdaang bagyo na yan na tayo ay kanyang iningatan at sa mga pagpuprovide niya sa atin na tayo ay nakakaraos sa araw-araw. Meron tayong magandang kaisipan na kanyang binibigay sa bawat araw at salamat sa biyaya bawat isa na magkakapatiran tayo ay nagpapalakasan sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Napakabuti niya sa ating lahat.
Hello po, good evening po sa atin lahat. Nagpapasalamat po ako dahil wala po nangyari masama sa pamilya ko sa Pangasinan. Dahil nung linggo po kasi di po namin sila makontak. Nung Lunes po kasi nag-send po sila ng video sa amin. Yung puno po ng mangga namin dito sa tabi ng bahay na putol po, dulot po ng hangin na malakas. Tapos yung yero po namin na pahingaan po doon sa likod, nilipad po. Tapos yung gilid din po ng pader namin, nagiba rin. Kaya wala pong masyadong nasaktan sa amin. Buti na lang po is nakalayo po yung mga kapatid ko doon sa pahingaan namin. Kaya sabi ko po sa kanila, mag-iingat na lang po. Nung pinanood po namin kasi yung video, medyo di po namin masyadong makilala yung bahay namin kasi puro sira-sira na po talaga dahil sa hangin. Kaya medyo nanibago na rin po kasi kami. Tinanong po namin kung anong signal dyan sa Pangasinan. Sabi yung signal number 4 daw. Kaya nagpapasalamat po kami na dahil walang nangyari sa atin. Good evening naman sa lahat. Salamat na lang na kasama ko si Mama. Tsaka ito, maayos naman matingang bagyo. Tsaka nakakaramas naman sa buhay. Salamat po, Panginoon. So, magandang gabi po sa bawat isa. So kaya po mukhang nangangandidato ngayon. Kasi po, kakatapos lang po ng aming thesis proposal defense. And so far, thesis defended po. So, thankful po kami doon kasi yung iba po, mag-defense pa po sila, pero kami po, revise na lang po, tapos ethical consideration na lang po pag-process namin. Then sa next time po, pwede na po kami gumawa ng thesis po. Tapos yung isa pa po pinagpapasalamat ko ay ligtas po kami ng family ko. Kasi po, yung doon po sa Maragondon, sa Cavite, napakalakas po talaga ng hangin. Yung katabi po namin, ay yung doon po sa likod bahay namin, may mga kawayanan po. Tapat po ng bintana po ng kwarto ko. So, pag umahangin po, gumaganon po sa may bintana. Nung parang nagsimba po kami. Pag balik na po namin after ng simba, yung puno po ng kawayan, parang pinagputol. Yung pala parang nabali, yung kawayan po. Tapos nung Monday naman po, sobrang lakas po ng hangin. Nung Sunday po ng gabi, sobrang lakas po ng hangin. Super, nung gabi, yung parang tower po yung sign ng Alphamart, di ba po may mga signage na parang tower, gumagano po. Tapos po nung pagkagising po namin ng umaga, bakit tanggal na? Buti po hindi tumalsik sa bahay namin, kasi po yung, ito po yung Alphamart, ito po yung bahay namin, magkadikit lang po. Kaya buti po hindi tumalsik sa terrace namin. Kasi may aso po kami dalawa doon eh. Yun po, pasalamat po kami na ligtas po sa bahay namin. Magandang gabi po. Actually, dapat hindi ako pupunta ngayon. Ewan ko paano sa totoo si Pastor Hindi kasi sa totoo na wala akong tulog kasi. Wala akong matulog. Kasi wala pa akong tulog maghapon ako ng tulog. Sakit na lang pa ako. Pero, siguro, kagusto na pa rin ako. Kasi malayo pag narating ko bago ako nakarating dito. Naniningil pa ako. Saka, kailangan kong sinilin yung mga nabilibiran. Salamat po sa Panginoon kasi nung linggo talaga, grabe, para kami tinula. Pag-alis mo naman dito sa simbahan, wala pa eh. Wala naman. Pagdating sa rotonda, nagulat ako, nagkagulo ng mga tao, yung pala, hangin pala, sobrang lakas, naghawakan yung mga payo. Hindi kaya na talagang lilipad. Kung baka ilipad ka, kaya
silupin mo na lang yung payo, baka mapasama ka. O sa sobrang lakas, masama. Ayun pa yan, kasi nagpahapon na ako ng video. Parang kapalit lang kasi parang hindi ako, parang kampante ako na, hindi. Parang sa hindi naman yan, dito sa dito Manila, gano'n. Dadaan lang yan. Pero grabe, sobrang dating sa bahay, parang magigiba. Parang gusto kong buksan, kaso pag binuksan ko, basak kami lahat siguro. Kaya, hindi rin pwede buksan. Niisip ko baka masira, kasi nga, nasa taas kami. Talagang malakas ng ako na kami. Kaya, ayun, tapos, iniisip ko pala, sabi ko, tayo makapagtinda bukas. Kasi, siyempre, isang araw na malaki nang mawala kasi sa amin, kaya, siyempre yun yung pang-araw-araw namin. Pero tawa ng Diyos, talagang, ako, talagang, pasalamat ako sa Panginoon at talagang patutunayan ko na talagang nandiyan ang Panginoon. Kasi, sa lahat ng kailangan, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng magkakaroon ba ng magkakaroon ng solusyon kahit huwag natin, huwag tayong mag-apura, sabihin. Yung magantay na lang. Kasi, nandiyan naman talaga siya. Kaya nga, talagang, natatawa na lang ako na maiiyak. Ganun kasi, siyempre, nanay, hindi ko maiwasan kahit sabihin ko lang akong anak na maliit. Paano naman? At ganun kasi siyempre yung pagkain sa araw-araw. Iba na kasi yung buhay ngayon kaysa yung na mayroon pang nagsusuporta. Kaya kailangan magsumikap. Kaya siyempre, pasalamat din ako sa Panginoon kasi si Tomas, kahit minsan, pag-minsan ang pakiramdam, kaya hindi naman siya pinapabayaan ng Panginoon, hindi naman nagana. Ay siyempre, iba yung sakit niya kaya kailangan mo rin mag-ingat. Kaya tinatanong ko naman siya, kaya sa kaya ba? Kaya naman daw niya kasi alam din naman niya kung hindi kami magtitinda, paano naman kami. Kaya pasalamat din ako kasi si Queenie, mayroon na siyang okay na siya, tapos may na trabaho, tapos bigla na lang niya sinabi, Mama, wag mo nang problemahin ang bahay, ako na. Tapos sabi ko, paano naman ang bill? Sabi niya, ikaw na, sige, akin ang bill, sa'yo ang pagkain. Ay, wag na akin na ang bill, sa'yo pagkain. Ayaw nila, walang mga sabi ko. Ayaw niya, kaya sabi niya, sige Mama, 15K ang ibibigay ko sa'yo, bills at saka bahay. Kaya, ito na pasalamat ko. Kaya, salamat mo. Nasolusyonan na rin yung sabi, huwag ka na mag-alala Mama. Sabi, hindi na ako nag-alala kasi kahit papaano, na-iraos pa rin naman natin. Halos isang taon na ganito. Pero, salamat lang sa Panginoon kasi may-ari ng unit, mabait naman, pero siyempre, hindi ka rin kahit sabihin natin mabait, hindi natin Pero yun talaga pasalamat ko sa Panginoon kasi umabot ako sa ganitong edad na halos ganun pa rin ang trabaho ko, ganun pa rin ang mga ginagawa ko. Halos yung isang oras matulog, walang tulog, maghapon magtatrabaho, pero hindi niya ako binigyan ng masakit na malala. Di ba ako nag-maintenance, nalaman ako mag-senior. Kaya yun ang pasalamat ko sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat, no? Pagpasensyahan na po, no? Tagalog po kasi marunong mag-Tagalog. Nalilito ako kung papasalamatan mo, no? Kasi ang dami ginagawa ng Panginoon na mabuti sa akin. Sa akin, dalawa ng anak ko, nakaiyak ka eh. Parang hindi deserve para sa akin. Kasi minsan, parang umaayaw ako minsan dito sa Bible study. First time ko na kasama ko kayo sa Bible study. Yan ang pinakamalaking pinasasalamatan ko sa ating Panginoon dahil dinala kami ng anak ko dito sa church na ito. Ayun, salamat sa inyo na i-welcome niyo po kami na very warm welcome. At hindi ko napipil na baguhan kami dito. Ayan. Kasi mabait niyo talaga. Ang gandaan ng loob ko po sa inyo.
minutes lang tayo nag-meet, pero parang matagal na tayo nagsasama. May tears of joy po ito. Ayan, thank you Lord at thank you din sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat po sa ating mga patotoo at pasasalamat. Unang-una sa lahat po ay alalahanin po natin yung mga kapatiran po natin na naapektuhan po ng Bagyong Tino at saka Uwan. Ano? Itong latest na bagyo po, mga kapatid, ang unang tinamaan niya is sa Bira, Catanduanes. Ano? So, dumiretso ho siya ng Kabigulan, kina Joy, ano? I hope okay na rin yung mga pamilya mo ron. And tumagos po siya na North Luzon, dito sa may bandang Pagkasinan, kina Joshua nga, La Union. Kumusta ba sa Union, Kuya Peter? Dinaanan na naman no? And then Aurora, pataas na po. Sa totoo lang mga kapatid, nung Sunday night, pareho kami ng pakalamtan ni Ate Becca. Hindi, balisa mo talaga ako, sa totoo lang. Bagaman ang forecast ng Pag-asa ay hindi ho direct hit ang Southern Tagalog o South Luzon, hindi niyo po maiiwasan, hindi ko po maiiwasan na hindi mag-isip. Ano kasi twice na po kami binahay. Ano? So, ang ginawa ko namang preparasyon, so bukod po sa pag-aalat ng gamit, naglagay po kami ng sandbag sa pinto, naglagay na rin po, nagpalagay ako ng marine plywood sa may dalawang pinto, sa may gate, ano? Yun po yung tapos may evacuation plan na kami. Kasi evacuation center lang naman namin sa kapitbahay. Ano, one house after po ng bahay namin, may kapitbahay kami. May second floor. So yun ang aming evacuation center doon. So, sabi naman ni Pastor, panatag mo na yung isip mo kasi hindi naman tayo directly tatamaan ng bagyo. At the same time, wala nang habagat. Kasi kung nagkataon po na may habagat, yung palang pagpasok ng niuwan sa par natin, ihilayin na niya yung habagat. Yun po yung magiging cause ng pagbaha. So, hindi pa rin ako na kontento. Sabi ko kay Laya, i-trace mo nga yung AccuWeather na, na application sa cellphone. I-trace talaga natin kung ano yung lagay ng ulan sa atin. So, nandun pa lang ako medyo nakampante kasi manipis na yung chance na umulan sa amin. And nagkatotoo na nga po na magdamag. Kasi yun yung narinig ko ibang balita yung gabi yun, tsaka yung bumagdamag, yung puntot ng bagyo ang posibleng tumama po sa Cavite, sa Metro Manila. Puro ulan lang daw po doon. So, kunting naman po na gano'n yung nangyari. At, pero sa kabilang banda, pag tingnan niyo po yung mga balita talaga, kalunos-lunos po yung mga pangyayari na dinanas po ng ating mga kababayan. No? So, matindi ko itong magkasunod na bagay Tino at saka Uwan. No? At masasabi po natin na talagang ang boses po ng kalikasan ay sumisigaw na. Ano po ang dahilan? Dahil sa ating ding kagagawan. Ano ho, yung nangyari po sa Cebu, may buntok po doon na kinalbong dahil sa dolomite mining. Sa amin pa po, sa Bacolod, dati ising. Nakikita mo sa Bacolod po, ayan. Sa Tubuan, sa Magalo, nagdaming ising po, mga babae, tatakot. Yung may illegal logging ba sa inyo? Illegal logging? Puto na muna. Meron po, marami po. Ayun, yun po yung mga dahilan. Pangunahin na kapatid, tayo rin po yung may kagagawan. Bukod pa yung mga host project na yan. Kasama rin po yan. Kasi kung titingnan niyo po yung mga
tinamaan ng bagyo, may mga projects po talaga dyan ng ating pamahalaan. Ano? At talagang sana yung nasa posisyon kung hindi makita nila yung kalagayan ng ating mga kababayan. No? Grabe talaga. Anyway, sa kabilang banda mga kapatid, papasalamat po tayo sa Diyos nung nakaraang Sabado ay naidaos po natin yung blessing dito po sa laundry shop ni kapatid Nadine, kay Ate Jocelyn, ano? At yung ilan po sa atin ay naroon, salamat sa Diyos at na-bless po natin yan. And then, nung Sunday naman po, salamat din sa Panginoon dahil nakarating po ako ng maluwalhati sa UCCP San Miguel sa Noveleta at nakauwi rin po ng maluwalhati sa amin. At yung ating pong guest preacher dito ay nakarating din na maayos, ano, si Pastor Kiros. At I hope nabusog siya sa lunch niya. Oo, may take-out pa yata. Okay. So, sa totoo lang po mga kapatid, yung umagang yun, medyo half-hearted na rin ako noon nung bumiyahe po ako na pupunta sa San Miguel kasi hindi ko alam kung yung dadaanan ko ay may tubig ba o wala. O kaya, from matapos ko ng service, ako ba ay sasalubungin ng malakas na ulan. So, sa awa na Diyos, wala naman po nangyari. And salamat din sa Panginoon. Yung pong kababata ko noon, nung si Wayab doon, ay kapitan na ngayon pala doon, si Brother Jerome. Siya na yung kapitan ng Barangay San Miguel. Doon po ako na nanghalian. So marami ko kami napagkwentuhan, napag-usapan. And humingi rin siya ng prayer sa akin, ng payo. Sabi ko sa kanya, basta maging maayos ka ng matuwid na leader. Alam nyo, alatamang hindi siya namurakot kasi napakasimple ho ng bahay nila. Pangalawa, yung kanyang pananamit. Pangatlo, hindi siya takot po na umikot dito. Kasi bago mag-service, umikot muna siya sa community. Nagputol po sila ng mga puno. So, pang-pitong taon na po niya. So sabi ko, yun ang indikasyon na gusto ko pa ng tao. Kasi parang ayaw na po niya mag-serve. Sabi ko, kung may pagkakataon ka pa na mag-serve dito sa barangay ninyo, gawin mo. Kasi may tiwala pa yung tao sa'yo. Yun nga lang, sabi niya, Pastor, totoo talagang maraming tukso, pag-usapin sa politika. Sabi ko, huwag ka na lang magpadala. Ano? At ipakita mo sa tao na iba ka sa kanila dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoon, miyembro ka ng UCCP San Miguel, at pangatlo, na magkaibigan ka ako tayo. Kasi pag nabahira ka na yung ano dito, siyempre masasaktan din ako. Dahil marami tayong pinagsamahan. So yun po yung aking mga pinagpapasalamat sa Diyos. At pero still, yung pong aming gamit sa bahay, nakaangat pa rin. Kasi may dalawang bagyo pa ko tayong padating. Ay, hindi na babalik si Juan. Hindi na pumuli. Ibang bagyo na. Pero ano lang yun, parang fake news na rin. Kasi hindi na siya, natunaw na siya eh. Pero alam niyo ba, merong bagyo dati na bumalik pa? Nakalimutan ko lang pa yung pangalan niya eh. May chance talaga gano'n yung bagyo bumabalik. Pero si Juan hindi na po. So yun po, sana ay gabayan tayo ng Panginoon sa mga susunod pang mga bagyo ng buhay. Kasi hindi lang naman po yung literal na bagyo. May mga pinagdaanan din po tayo. And I hope ipanatag tayo ng Diyos at sabihin niya sa atin, kalma ka lang dahil kasama mo ako. Ayan. Salamat po. At pakinggan na po natin ang pagninilay. Ayun, bago po simula babasahin ko po muna yung teksto. Matatagpuan po sa Bagong Tipan, Lucas chapter 20, verse 27 to
38. Lucas chapter 20, verse 27 to 38. Are you there? Babasahin ko na po. Lucas chapter 20, verse 27 to 38. Katanungan tungkol sa muling pagkabuhay. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturo walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi nila, Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang batas na ito. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pang-7. At silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa mga huling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sa Kanya'y nabubuhay ang lahat. Idiretso ko na lang din po, dalawa na lang ng verse. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo, at mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa kanya. Pinagpala na po tayo ng banal sabi. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi dito na kami muli ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat po at bigyan niyo po ng wisdom ang iyong pong anak upang ibahagi po ito ng maayos. Ito pong aking dalangin, may pagpupuli at pagpapasalamat sa iyong pong dakilang pangalan. Amen. Sensya na po at talagang ang hirap din po pala ng walang salamin. Actually talagang naiwanan ko po kasi nung nagpunta kami ng Laguna, naiwanan ko po doon. Kaya sabi ko magpapasalamin sana ako nung Sunday, hindi ako nakaalis dahil sa panahon. Maraming mga nagganap naman na pangyayari kaya hindi natuloy-tuloy. Pero anyway, hindi naman po to lang. Bibigyan ako ng mata ng Panginoon para maibahagi ko ito ng maayos. Ito po ang naniniwala po ba tayo na mayroong kabilang buhay pagkatapos ng buhay dito sa lupa? Ang Lucas 20:28 to 37 ay isang kwento ni Jesus at ang mga Saduseyo. Ang mga Saduseyo, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Life after death. Ang pinanghahawakan
po nila ay ang 5 aklat ng Torah, na ito po ay ang mga sumusunod. Ang 5 aklat ng Torah, ito po ay ang Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang at Deuteronomio. Deuteronomio. At mayroong nagtanong kay Jesus, sino ang asawa ng babae sa 7 pinakasalan niya? Ayon sa nabasa natin sa aklat ng Lucas 20:27-38, sinagot ni Jesus, ang pantayan ng lupa ay hindi pareho sa langit. Ang estruktura at pananaw natin sa lupa ay hindi pananaw sa langit. Kasi iba po talaga ang pananaw natin dito sa lupa compare sa langit, kasi ang mga nangyayari dito talagang kakaiba na sa kung tayo man ay pupunta sa langit at tayo ay uuwi na sa Panginoon, doon lang po natin mararamdaman na kakaiba, kasi ang buhay natin dito sa lupa ay talagang minsan ang tao ay nabubuhay na lamang sa mga material na bagay. Compare mo, pag tayo ay nandun na tayo ay uuwi na sa Panginoon, talagang iba na po ang ating ang buhay natin ay nakasama natin siya. Kaya yun lamang po ang aking maikling na isip na sa aralin ito. Actually, ito po ay na-share na sa atin nung last na mensahe ni Pastor. Kaya sabi ko, yan yung mensahe ni Pastor. Kaya lang siguro that time medyo hindi na-press sa aking isipan. Pero sabi ko, na-recall ko yan yung mensahe ni Pastor last na bago si Pastor Aquiles. Ang Diyos natin ay hindi Diyos na mga patay, kundi Diyos ito ng buhay. Kaya ano man ang kalalagyan ng buhay na walang hanggan, ito ay kaganapan na pakikipagtipan natin sa Panginoon nating Diyos. At habang nandito po tayo sa lupa, dapat sinisimulan na po nating malumapit sa Diyos para sa kabilang buhay, nandun ang katotohanan na kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Nawa sa dumating man ang time na tayo ay makapiling na ng ating Panginoon Diyos, napakasarap po talaga kung tayo ay nagtitiwala at tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Kasi kung wala sa puso natin ang Panginoon, hindi natin mapipil kung dumating man yung time na yun na tayo ay kukunin niya. Kasi kung hindi tayo magbabago dito sa lupa, parang siguro mas mahirap kung tayo ay nandoon na sa langit. Di ba po, Pastor? Kailangan natin habang tayo ay nandito sa lupa, gawin na po natin, kasi hindi naman ang popularidad na, halimbawa kung ikaw po ay mayaman, hindi naman po yun ang makakapag-ano ng iyong pero kung ikaw ay nandun sa puso mo ang Panginoon Diyos at ikaw ay may kababaan loob na tinanggap mo siya, maaaring yun po ang aking ma-share. Dahil ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa ating buhay ay andun lagi. Kung tayo ay uuwi na sa Kanya at makakapiling na po natin siya. Pastor, pwede po bang dagdagan nyo na lang at aking nararamdaman kasi
you po, Elder Becca. Actually po, natumbok niyo naman yung ilang mga puntos na nais po bigyan ng talata. No? So, balikan po natin yung first point ng ating kapatid na Becca. Tama po yun. Ang ating Panginoong Yesus ay na-encounter na naman yung mga tao o grupo katulad ng Sadduceo. Ang mga Sadduceo po at saka yung Pariseo, sila yung modern day church people. Sila yung mga aral sa salita ng Diyos. At modern day ng mga pari at pastor. Ano? Pero para sa kanila, lagi ko nilang challenge ang Panginoon eh. Sinusubukan talaga nila kung hanggang saan ang dulo ng Panginoon. Buti na lang talaga ang ating Panginoon sa Kristo ay aral din. Kaya nga ako siya guro eh. Ano? Rabbi. So hindi ko nila basta-basta rin pwedeng bituhin ang ating Panginoon. So, tama po yun. Yung sinabi ng ating kapatid na Becca, na mga Sadduceo po, hindi sila naniniwala sa the life hereafter o yung next life. Ano? Wala silang paniniwala yung sa pagkabuhay na maguli o resurrection. Sapagkat para sa kanila, ang kumbaga yung tinatawag na resurrection, kapag dumating na yung Mesiyas. At para sa kanila, si Jesus ay hindi nila Mesiyas. Hanggang sa ngayon, ano? Sila po ay hindi naniniwala ng ating Panginoon sa Kristo ay nabuhay na maguli. Ano? So, hindi siya, ang Panginoon Jesus ang magiging daan. At tinatawag po natin pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. Ngayon, meron po silang argumento. Sabi nila, paano naman yung nag-asawa dito na hindi nagkaanak? Yan ang ginagawa nila, di ba? Na 7 beses na nag-asawa pero walang naging bunga. Eh, anong magiging itsura na sa susunod na after ng buhay dito? Kaya, ang gusto lang mo sabihin ng Panginoon, may mga bagay po na hindi na natin kayang panghawakan. Okay? Una-una, yung pag-decision po kung saan tayo tutungo matapos sa buhay nito. Ano? Ipinagkakatiwala natin sa Diyos yan. Especially sa kanyang anak na si Jesus. Kaya na meron po tayong daan eh, patungo sa Diyos Ama. No? At naalala ko po yung isang interpretasyon ng manunulat tungkol kay Jesus. Ang Panginoon daw po, parang lawyer, parang abogado. Siya po yung magtatanggol sa atin sa harap ng Diyos Ama para makapasok sa pintuan ng langit. Yan. So, ang final judgment sa Diyos Ama. Okay? Pero meron tayong tagapamagitan. May arbitrator na tinatawag o merong magtatanggol sa'yo. In short, no? Para makapasok ka sa pintuan ng langit. Hindi sa San Pedro, kasi San Pedro, susi lang sa kanya. Di umano, ha? Pero wala naman sa Bible yung susi talaga, no? Pero ang mali lang po, ang role ng ating Diyos, ultimately siya mag-decide. So yun po yun ang punto ng Panginoon. May mga bagay na hindi na natin kailangang problemahin at dapat natin ipagkatiwala sa Diyos. Okay? Pangalawa po, pinakilala niya po yung sarili niya bilang daan pa rin. Kasi indirectly sinabi niya doon sa mga Sadduceo na bagaman hindi kayo naniniwala sa muling pagkabuhay o resurrection, ako ang pagkabuhay na maguli. Sapagkat darating ang panahon na siya ng ating Panginoong Kristo ay ipapako sa krus, subalit sa ikatlong araw ay mabubuhay na maguli. At yun po ang kanila hindi matanggap mula noon hanggang ngayon. Ang ating Panginoong Kristo na buhay na maguli. Ano? So, tinuturuan mo tayo ngayon sa gabing ito. Gusto ko susunod yung sinabi ng ating kapatid na Becca doon sa ating ginagawang preparasyon. Ano po ba ang ginagawa natin paghahanda? Kasi inihanda na ng Diyos Ama ang ating tunguhin doon sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Eh tayo naman, ano po yung ating ginagawang ambag? Ano yung ating pong ginagawang preparasyon o paghahanda
upang makamtan ang buhay na walang hanggan. So, challenge ko sa ating mga kapatid sa gabing ito, palalimin natin ang ating ugnayan sa Panginoon. Ano? Kasi siya po talaga ang magiging way eh. Ano? Pagdating ng panahon na tayo ay babalik na sa Diyos. And of course, kailangan natin tanggapin ng katotohanan na darating ang panahon na tayo ay mamamatay. Pero ang sinunod na kay Kristo ay hindi daw makakaranas ng kamatayan. At sali po ay ano? Ano po ang pangako ng Panginoon? Ang buhay na wala hanggan. Pero bago tayo tumungo doon, gawin din natin yung nararapat sa mundo nito. In the best na pwede po natin gawin para sa Panginoon, para sa kapwa po natin, gawin ng tama, itakwil ang mali, ano, maging daan po tayo ng katuwiran, katarungan para sa ating kapwa, etc. etc. Yan po yung ating challenge talaga. Sige po, baka may karagdagan pa tayo. Ati Mama Bebang. Kilala niyo ba kung sino si Ate Mama Bebang? Ayan din na lang po ha. Si Ate di ba yun po yun? Meron siyang mga vlogs. Pag meron po kayo maraming like, meron magkakaroon kayo ng badge. Sa December, meron gift si Ate di ba yun? Magandang gabi po sa ating lahat, no? May kunti lang po akong idadagdag doon. As a Christian, no, dapat tayo ay model sa paggagawa ng mabuti. Hindi tayo maging model sa papasaway. Dapat tayo magkukorek tayo sa ating sarili muna bago tayo magkukorek din sa iba. Ayun. We act as a Christian, we talk as a Christian. Yan lang po. Meron pa po kayong karagdagan. Exactly. Kakanta na lang po ako ulit. Sabi nga po kasi, ang kalalagayan sa langit ay hindi na kalalagayan dito sa lupa. Kung tayo man ay naghihirap dito sa lupa, kung ano man ang naging ating buhay dito sa lupa, hindi na yan pareho sa langit. Kung yun nga, kung tayo mahirap, kung tayo ay, yun nga, ayon sa ating napag-aralan, sa ating teksto ngayon, 7 yung kanyang naging asawa. Pero para sa akin, hindi na yun eh. Kasi nga tayo ay parang, ay nga sabi, ang buhay mo dito sa lupa, kung ano yung ginagawa mo, parang paghahanda na rin eh. Pareho nga sa mga koro. Ang koro, di ba? Iyan ang parang paghahanda natin sa buhay na darating. Tayo ay aawit na lang doon kasi yun nga, kapiling na natin ang ating Panginoon. Sa ngayon, malabo pa, yun nga, sa Corinthians 13. Ngayon, malabo pa ang ating tinatanaw. Pero darating ang panahon na ito ay magiging, parang mirror yan eh. Makikita natin ang mukhaan ng ating Panginoon. Pero ang kakantahin ko po, hindi ang makikita ko ng mukhaan, kundi ang mansion over the hilltop. Kahit, Tagalog na lang po kahit na kubo ang aking tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan, pagkat sa langit naking paroronan, gintong lantay ang apakan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na tahanan. Wala nang sakit, dusa't paghihirap sa
para sa akin po doon sa verse na sabi daw po, yung tinanong po kapag nandito daw po sa ano, kung yung, di ba na pangasawa po siya ng, ilan na po yun? Ito. Tapos tinatanong nung, ano po, yung sa mga Saduseo, kung sino daw po yung ang asawa nila talaga, yung pinakalas. Tapos, di ba, sinagot po siya ni Jesus. Doon, tinanong ko sino yung asawa po talaga na last. Kasi para lahat po sila namatay, pati yung babae. So, parang na-curious din po ata sila kung sino yung asawa doon ng babae. Kasi lahat napakasalan. So, sabi naman po ni Jesus na kapag nandun na po kayo sa buhay na walang hanggan, wala na pong asasawa. Yan, hindi na po mahihirapan ng babae, ng mga anak, ganon, tapos yung lalaki din. Kumbaga, doon po, para iso na lang po, wala na po kayong iisipin, o magkakapatid na po lahat. Yun po. Tapos sabi nga po ng Panginoon na, ang tunay daw na buhay kapag kasama mo na ang Diyos. Ayun. Ayan. Si CJ, may ano ka ba? Ayun. Kung wala na, punta na po tayo sa mga prayer requests. Meron po kayo mga gustong pag-pray. Sige po. Unahin na muna natin yung mga kababayan natin na naapektuhan po ng bagyong Tino at Uwan. May mga churches din po tayong nasira. Actually, bago pa po kay Tino, meron pa eh. Yung Samar po yung naging sentro. Nalala niyo po yan. I think a month ago. Kasi may mga churches po tayo sa Samar na wasak talaga. Yung isang bayo ng pastor natin, si Raden. So, pangalawa po, papadalangin po natin yung upcoming na Teachers Empowerment Program ng ating konferensya o TEP for Advent and Christmas season na po. Ayan, lapit na ang Pasko. Merry Christmas! So, sa ano po yan, November 15, from 8 a.m. to 12 noon sa UCCP Anabu. And then after po, 2 o'clock, meron kami pupuntahan din na Ate Grace at ni Ate Velo sa Baptist Church naman dito sa may Pasay. Para dumalo po ng isang seminar din. Tungkol naman po ito sa OCC, yung Operation Christmas Child Shoe in a Box. Yan, yun po yan eh. Para po yan sa, ewan ko lang kung nakakuha na dito pa sa inong araw dati. First time po ba to? Wala pa, no? So, mostly sa community churches po, nakakuha na nila eh. So, good thing pala, no? Na meron po tayo. And then, ipanalangin po natin yung special council meeting sa Sunday. Pura na lang po updates para sa ating Christmas program, sa ating pong planong kantata, small, yung sa December 21 na yung plano po ng choir, etc. And then, sama po natin sa panalangin ang mga may karamdaman. Meron po bang nag-chat sa ating group chat? Pakisama niyo po sa panalangin si Pastora Shirley, yung kanyang colonoscopy. Ayan. So nawa po ay maging maayos po at maging matagumpay na yung resulta. Wala pa naman procedure. Inaano pa po, in-schedule pa. And of course, yung ating pong family fun run, ito po ay sa November 29 naman. Puro sa conference po ito, 10th Family, LCSMC Family Fun Run. November 29. Yan po, yun ang inaka-post po dito. So far, wala pa, sino po magsasama dito mga kapatid? Kami pa lang nagsisignify eh. Kami pala din na Pastora Shirley at yung dalawa kong anak.
Medyo malayo, no? Alas 4 pa ng umaga yan. Oo. Pero may gusto ko sana sumama. Anyway, ang pakiusap na lang po natin dyan, mga kapatid, ay maibenta yung tickets. Ano? So, baka po kung wala po makakasama, mai-dispose po natin yung ticket. Kasi yan po ay program ng ating CSRD. At ang paglalaanan po niya ay tatlong purpose. Yung ating po mga estudyante sa seminaryo, yung ating po mga retired church workers, at yung pong seed money para magkaroon po tayo ng sariling building na tsaka lupa ang konferensya. Kasi nakikituloy lang tayo for the past years. Sa Edenwood at saka dito sa UCCP, sa Rishano. Ano? So yun po yung proceeds ng fundraising na yan. And ang ano naman po, CSRD, tinulungan po tayo. Tumulong po sila ng financial support para magkaroon po tayo ng, para maayos po natin yung ating titulo eh. So, kumbaga with regards at saka with Thanksgiving po sa conference, sana masuportahan po natin yan. No? Okay po, meron pa po ba tayo na ba? Karagdagan pa? O si CJ? Death anniversary po kayo ni Father. Death anniversary? Pang ilang taon na? First year po. Oh, first death anniversary. Ano ba pangalan ni Papa? Marcos. Marcos. Marcos Baldos. Of course, yung health ni Ate Ana, ano, mga may sakit po nating members. Yung na-stroke yun, ang hirap po, Sino po yun, Ate? Sandali lang, Ate, ano? Yung, sandali po, Mother. Ray po ang pangalan niya. Ray. Pakilaksan po. Ray, ang pangalan niya. Ray, ano pong may pilido? Hindi ko alam. Nakalimutan po. Ano po ito? Pasyente niyo? Opo, sa Masads. Okay. Gusto nila i-request siya. Kasi sinabihan ko siya na mag-attend ka ng prayer meeting kahit medyo pilay ka man, pero makakaya ka lang kasi palapit ka lang man, sabi niya, sa sunod na lang. Ay, nagatungkod-tungkod pa ako. Okay po. Sige po, sige. At yung kay Ate Divine, ano po yun? Wala na po, okay na po yun siya. Fully recovered na po yung mama ko. Papasalamat din ako sa inyo na sa mga prayer ninyo po. Okay. Yan na. Pwede din yan sa prayer na. Line. Mag-birthday pa naman siya. First birthday. No, sana ay makarecover na si Baby Aiden. And yung asawa ni Ate Divine, ano pa pangalan ni Kuya? Kuya Gilbert Saintenes. Kuya Gilbert Mendez. Sabi po natin yung kaibigan ko, pinag-pray natin na blessing. Sino po nila, Ate Chloe? Noemi de los Santos. Ate Noemi de los Santos. Yung pamilya mo mga Joshua, sa Manasarod. Ganun ba? Yung narinig po pala ni Kuya Peter. Yes.
Okay. So kung wala na po, tayo po'y darako na sa gawain ng pananalangin. Ating pumawitin ang alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa diwa ng panalangin. Panginoon, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat na makarating sa inyong banal na tahanan upang minsan pa ay aming pagnilayan at pagsaluhan ng inyong buhay at banal na salita. Salamat po sa pamumuna ng aming kapatid na Becca at sa kung paano niyang may pahayag ang inyong salita, Panginoon, ayon sa inyong kabutihan at ayon sa inyong gabay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ang araw nito ay pagkakataon upang aming mabigyan ng daan ang aming pag-uugnayan ng pagkakapatiran bilang magkakapatid sa aming pagtungo sa inyong iglesia at sa kung paano po namin isa sa buhay ang mga talata at mga salita na aming natutunan mula sa inyo. Panginoon, dalangin po namin at aming inaalala ang aming mga kapatid na naapektuhan po ng bagyong Uman at Tino. Napakarami po, O Diyos, ng mga kababayan namin, maging ng mga kapatid namin sa iglesia. At ang iba pang mga iglesia lokal na tinamaan po ng naturang bagyo. Panginoon, ang ilan po sa kanila ay binawian ng buhay. Sira po ang mga ari-arian. At maaaring hanggang sa ngayon ay meron po silang takot na namumutawi pa rin sa kanilang puso at isipan. Panginoon, kayo po ang magbigay ng kapanatagan. Magbigay ng kapayapaan sa inyong mga anak na nasa lanta po ng naturang bagyo. At ipaano paunawa niyo muli sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng pangangalaga sa inyong kalikasan. Sa kung paano kami magiging mabuting katiwala, Panginoon. At itigil na namin ang pang-aabuso sa inyong kalikasan. Sapagkat sumisigaw na po, Panginoon, ang kalikasan. Bunga na rin ng aming kapabayaan, kapalaluan, at mga pansariling interes, Panginoon. Ituon niyo po sa amin, lalo tingin sa aming mga leader ng bansang ito, kung paano maglingkod sa aming mga kapwa, kababayan, lalo tigit ang mga mahihirap. Sa mga tao, Panginoon, na pinagkaitan ng katarungan. Dahil na rin po sa katiwalian at korupsyon na nagaganap at naganap sa aming pong bayan, lalo tigit sa mga proyekto pampubliko, na sana po, Panginoon, ay maiiwasan ang mga ganitong pagkakataon kundi dahil sa mga makasarili at mga sakim na mga lider ng aming bayan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami ay hindi naging karapat-dapat sa inyo, Panginoon. At nagdulot upang kami pansamantalang tumalikod at lumayo sa inyo. O kaya, Panginoon, turuan niyo po kami sa mga oras nito na aming makita ang kahulugan at kahalagahan ng aming pagbubuklod bilang mga magkakapatid at bilang isang komunidad. At patuloy namin, Panginoon, na binibigyan ng daan
ang inyong buhay na salita upang aming maging panglaw, upang aming maging gabay sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Nagkakasala pa rin kami, Panginoon, subalit alam namin na hindi nyo kami ipapahamak. At patuloy niyo po kaming idudulot patungo po sa landas ng katwiran na po saan, Panginoon, ay makikita namin ang kahalagahan at kahulugan ng aming pagsunod sa inyo at pagpapasakop sa inyo. Panginoon, dalangin ko po ang upcoming Teachers Empowerment Program ng conference sa darating na Sabado. Pamanahan niyo po ang mga guro na darako doon sa iba't ibang mga iglesia lokal. Matapos po noon ang seminar po sa Baptist Church sa Operation Christmas Channel. Dalangin namin, Panginoon, ang Special Council meeting sa linggo matapos po ng pananambahan para po sa mga Christmas program at iba pang mga kagiat na kailangan pag-usapan sa iglesia nito. Dalangin ko po, Panginoon, ang aking may bahay, si Pastor Shirley, para po sa kanyang nalalapit na colonoscopy. Nawa po, Panginoon, ang inyong provision ng magdulot upang kami ay matugunan ng aming mga pangangailangan. At yan din, Panginoon, ng maayos at matagumpay po na procedure. Panginoon, aming tingin dalangin ang Family Fund Run ng operasyon ito sa November 29 sa General Trias. At nawa, Panginoon, ay patuloy din namin alalahanin ang unang pagbabalik sa inyo ng ama ng aming kapatid na CJ, na si kapatid na Marcos Baldos. Ganon din, hipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang aming kapatid na Ana sa kanya pong nalalapit na CT scan at ang inyong mapagpalang kamay din, Panginoon, ng magbigay ng kagalingan sa kanyang karamdaman sa oras nito. Dalangin din namin ang aming kapatid na Ray, kapatid na Joey. At yun din po ang tuloy-tuloy na paglakas ni Mother Line, ang nanay po ng aming kapatid na Divine. Ipuin niyo rin po ng inyong mapagpalang kamay si Aiden sa mga oras na ito. Damhin niya, Panginoon, ang kalakasan at kagalingan mula sa inyo. Ganun din po sa aming kapatid na Peter, na sa ngayon po ay medyo meron din po siya mga health challenges, Panginoon. Sa aming kapatid na Richmond, ipuin niyo rin po siya ng inyong mapagpalang kamay. At yun din po ang aming kapatid na Marnie, sa kanya pong mata, ay amin din tinataas sa inyong pangalan, Panginoon, sa mga oras nito. Panginoon, kumaharap din po ng mahamon ng buhay ang aming kapatid na Joshua. Lalo tingit ang kanyang mga pamilya doon sa pagkasinan sa nandaang bagyo. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po silang tulungan na magkaroon ng tuloy-tuloy na lakas at pananampalataya upang harapin mo nila ang buhay ng may pananalig sa inyo. Ganun din po sa aming kapatid na Noemi de los Santos, ipuin niyo rin po siya ng inyong mapagpalang kamay at hayaan ng inyong mga kamay, Panginoon, ang bigay ng lakas sa kanya. Ganun din po sa kaligtasan ng aming kapatid na Gilbert Mendez sa kanya pong paghahanap buhay. At sa iba pa po namin mga kahilingan, Panginoon, na hindi po namin nabanggit sa mga sandaling ito. Na tanging kailangan na nakababatid, Panginoon, patuloy po namin tinataas sa inyong pangalan ng lahat. At aming pong pinagkakatiwala sa inyong lahat, Panginoon. Sabi po pasamantalang pag-iwalay sa gabing ito, igawan niyo po ang inyong presensya at pagmuna sa bawat isa sa amin. At nagpapasalamat din po kami sa 73rd birthday ng aming kapatid na Loida, na nagdiriwang din ang kanyang kaarawan sa araw nito. Patuloy niyo po siyang pagpalain ng Diyos at tanggapin ang biyaya na bumula sa inyo. At sa iba pa namin mga kapatid na nagdiwang ng kanilang kaarawan sa nakalipas na araw, at sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa susunod na mga araw, ay patuloy namin itinataas sa inyong pangalan, Panginoon, sa mga oras nito. Ito po ang aming pagsama at panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumati nawa ang kapayapaan, ang pag-ibig at pag-asa na dulot ng ating Panginoon sa Kristo, pagmula ngayon at magpasawalang hanggan
Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Tayo po ay magkaloob. Ulitin po natin ang koro ng tanging alay. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama ay buong buhay ko, puso at